Kamusta pong muli? Nagbabalik po inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po ako mga katambay at pakinggan po natin ang mga kaganapan po sa ating bansa, lalo po sa politika. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan mang bansa o sulok ng mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang mga pagbati po ng ating Vice President, itong darating na Kapaskuhan. At siyempre po, kasama rin po at nakasama rin po ng ating Vice President ang ating mga kababayang OFW at napakasaya po ng ating mga kababayang OFW na nakasama niya by online po, by Zoom. At meron po siyang mga pahayag, binitawan po lalo po sa ating bansa sa mga darating na panahon. At dito rin po, pag-uusapan din po natin sa kabila po na holiday season po, ay meron po talagang vlogger na marami pong vlogger, mga detractors po na hindi po talaga nag-holiday. Walang holiday po sa mga detractors po ng mga Duterte, mga katambay. Kaya sasagutin din po natin dahil puro pagsisinungaling po yata ang ginawa niya ron kahit po holiday season, mga katambay. Itatama po natin yon. Unahin po muna natin ang mga pagbati po ng Vice President sa ating mga Pilipino. Ito po, umpisa na po natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Aking ipinapaabot ang aking taus-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahong ito, at ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Muli, ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Malipayong Pasko ug mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Yan po mga tambay, ang pagbati po sa ating mga Pilipino ng Vice President, ng ating minamahal na Vice President. At ganoon din po, meron din po siyang pahayag sa ating mga kababayang OFW. Pakinggan po natin ang kanyang mga pahayag at paggawa at gagawin pagbabago sa ating bansa. Ito po mga katambay, pakinggan po natin ang ating muli ang ating Vice President. Gusto kong i-reassure kayo lahat na merong pag-asa o merong hope. Dunay paglaom. Sigurado ako na meron tayong makikitang mas maganda at mas malakas na bansa na Pilipinas sa darating na mga taon. Paniniguraduhin natin na ang Pilipinas na iiwan natin sa ating mga anak ay mas maayos kung ano ang nakikita natin ngayon. Yan po mga tambay, mahaba pa po yan. Pwede po natin na panuorin po yan sa ating mga makabayang vlogger. Napakaganda po ng kanyang mensahe po, lalo po sa atin, sa mga OFW, yung mga iiwan po natin sa ating mga lahi, sa ating mga anak, ay meron po siyang binitawan po na talagang gusto niya po talagang mabago ang ating bansa, ang ating Vice President. Yung kanyang mensahe po dito po sa mga kababayan natin OFW, siyempre po, nasa ibang bansa, malayo sa pamilya, at meron po tayong gobyerno ngayon na nakikita po ng mga OFW, yung sa kabila ng naghihirap ka sa ibang bansa, pero nakikita mo naman na iyong bansa, laganap ang korupsyon, droga, krimen, at kawalan ng trabaho ng mga Pilipino. Dinadaan na lang po sa ayuda
ang mga problema, solusyon, kakulangan, inflation, nagmamahalang bilihin. Puro ayuda po ang ginawang solusyon po nitong magtatatlong taon, mga katambay. Kaya nakita po ng Vice President ang talagang walang mararating po pagka ganito ng ganito ang mangyayari sa ating bansa. Kaya mismo siya na nagpahayag na sa mga darating na panahon ay hindi papayag ang Vice President na magpatuloy din po ang ganitong sistema sa ating bansa. Isang damukal na korupsyon, hindi maipaliwanag na pondo kung saan po nila dinadala yata ang mga unprogram po na binabawas, kinakaltas, tinatanggal po sa national budget. At ang mga korupsyon, di po ba, na nakikita po natin at ng mismo ng Vice President, pati ang First Lady nasa sangkot sa korupsyon, siyempre po ang institusyon ng Kamara, at lalong-lalo na po ang bagong Pilipinas. Kaya po dito po mga katambay, na ang pahayag po ng ating Vice President ay nahandun pa rin po talaga yung kanyang pagmamahal. Kahit po itong holiday season, Kapaskuhan, bagong taon na darating, meron pa rin pong pag-asa na nakikita ang ating Vice President. Siyempre, lalo-lalo na siyempre kung mababago pa ang sitwasyon ng ating pamahalaan. Kasi sa nakikita rin po ng mga Pilipino, pagka ganito ng ganito, ang programa na nakikita po natin, mga proyekto na hindi binabudgetan, mga importante, at meron lang po sila na talagang sinasabi nga po ng mga Pilipino, yung kanilang mga diskarte lang po ang nasusunod. Lalong-lalo po sa paggawa ng budget, mga katambay. Buo na ang mga proposed budget ng mga ahensya. Pagdating naman po sa kanila, lalo sa BICAM, nababago na po ang ginawa pong proposal budget ng bawat sangay ng ahensya ng gobyerno. Di ba naranasan po ng Office of the Vice President yan eh. Nagbigay po siya ng proposal budget. Ano po ang ginawa nila? Ang nasunod ay sila. Ganun po talaga. Kaya dito po sa ginawa pong mensahe ng ating Vice President, yung pagbati niya sa mga Pilipino at ganun din po sa ating mga OFW na nagbigay po siya ng hope. Talagang nagbigay po siya ng parang yung darating ang panahon, huwag tayong ibig sabihin may pag-asa. Meron tayong darating na pag-asa sa ating bansa. Kahit papaano, pinalakas po at pinalalakas ng ating Vice President ang kalooban ng mga Pilipino na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Darating ang panahon na malalagpasan natin lahat ang nangyayari po sa ating pamilya, sa ating bansa, at sa nangyayari po siyempre sa ating kaperahan sa ating bansa. Pero dito naman po mga katambay, yung pagbati po ng ating Vice President sa ating mga Pilipino. Pero sa kabila nun, meron naman pong isang vlogger na hindi po nagbabakasyon at talagang kahit po holiday season, Kapaskuhan, sasapit ang bagong taon, talagang nahandito po yung kanyang galit sa puso. Hindi natin alam kung talagang ito'y galit sa puso o dala lang po talaga ng sinasabi ni Banat Bay na kailangan po nilang kumayod dahil sila daw po ay binabayaran. Kung totoo man ito, talagang gagawin po ito ng vlogger. Wala pong holiday season po sa vlogger na ito. At dito po ay talagang inano niya po, dahasan niya po sinabi na talagang ang pamilya Duterte daw po ay talagang korap. Pamilya korap daw po ang pamilya Duterte. Pamilya korap, mga katambay. Hindi ko lang po kasi mapalagpas, mga katambay, dahil yung mga kasinungalingan po na pare-parehas pa naman po tayong buhay. Nasaksihan natin ang nangyayari sa ating mundo, lalo po nung panahon ng pandemya na lahat po tayo ay naka-lockdown. Walang trabaho, wala tayong kakayahan na maipakain sa ating pamilya. Di po ba? Kaya nga po nagkaroon tayo ng nagpapasalamat po tayo, nagkaroon po tayo ng presidente na makatao, makabayan, siyempre po, makabansa at may political will. Pero pagdating dito sa vlogger na ito, hindi niya po nakita yon. Ito po ang nakita niya, mga katambay. At pinasisinungalingan niya po ang lahat ng sinabi ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, ay pinasinungalingan niya at talagang nilalagay niya po at dinadala niya
sa korupsyon, mga kababayan. Ibang klase po. At talaga ipinagtatanggol niya po. Pinagtatanggol niya po ang institusyon ng House of Representatives dahil po sa issue ayuda, mga katambay. Dahil binanatan po ni dating Pangulong Duterte yan. Pakinggan po natin itong vlogger na to, mga katambay. Kahit po holiday season, pagpatawad niyo po. Patawarin niyo po si Kamanong dahil may stress po kayo. Holiday season, may stress po kayo dito sa vlogger na ito. Patawad po, mga kababayan. Tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May, Diyos ko po, yung binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan, pera ninyo. Walang taong magbibigay ng ni singkong duling kahit 1 peso sa kapwa niya Pilipino. Paano yung mga empleyado? Hindi ba sila pinapasahod? I love it. Tingnan mo na, bago po natin ituloy, itama mo po muna natin. Iba po yung sitwasyon na empleyado kisa ron sa pera na galing doon sa ayuda. Sa ayuda. Pera ng bayan po yun. Kaya sinasabi ni dating Pangulong Duterte, pera ng bayan yan, walang politiko. Di ba? Politiko na magbibigay ng ganong malaking pera po kasi pinag-uusapan dito eh. Kaya walang politiko ang magbibigay dahil po dito sa ginawa po programa ng mga ayuda. Malalaki po kasi bigayan dito eh. Di ba? Pinakamalit po rito 1,000. Ilan ang bibigyan mo? Ilang Pilipino? Ang bibigyan mo lang po ba kasing dami na empleyado mo? Hindi po. Pinupuntahan po nila mga probinsya. Yung mga gusto nilang puntahan probinsya. Gaano po karami yun? Yung po yun, kung lalagyan mo po ng logic, talagang walang politiko na kayang gawin yun. Pero ang vlogger na ito, dinadala niya po sa marungis na isip niya na parang ang dating Pangulong Duterte ay mali agad ang sinasabi, mga tambay. Wala raw po bang magbibigay ng politiko kahit 1 peso lalo sa kanyang empleyado? Di po ba? Magkaiba pong senaryo yon. Empleyado mo yon. Talagang bibigyan mo yon ng bonus dahil pinagkakakitaan mo yung empleyado mo. Samantalang ito, pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Taxpayer, pinamimigay mo. Kaya nga sabi ni dating Pangulong Duterte, pera ng bayan yan. Magkaiba yun. Di po ba? Si Digong ay nagsasalita ng posibleng siya ay high o lasing o nakapentanil. Gusto ko yun kapag si Rodrigo Duterte kumukuda ng kumukuda. Bakit? Kasi nilalaglag. Hindi na niyo mga tambay. Talagang napakagalang po at napakarespeto pong tao nitong vlogger na ito. Talagang kahit po sa pamilya Duterte po, wala man lang po siyang mabanggit na dating Pangulo. Dahil ito po ay napakalaki po ng edad sa kanya. Ito po ay nasa 80 plus na po o 80. Samantalang siya ay mas bata pa sa akin to, mga katambay. Wala pong karespeto po sa dating Pangulong Duterte. At ganoon din po sa Vice President Sara Duterte. Kung tawagin niya lang po ay Digong nyo o Duterte, mga katambay. Ibang klase po ang respeto ng taong ito. At talagang pinaniniwalaan po ng mga Pilipino ito. Itong ganito pong karespe-respetong magsalita at napakagalang po sa kapwa-tao na naging dating Pangulong Duterte, naging dating Presidente, wala man lang po siyang mabanggit na Presidente, mga katambay. Samantalang, napakatagal na panahon po niya nagamit niya po. Matagal na panahon po niya nagamit ang pamilya Duterte, lalo nung siya ay nag-uumpisa sa vlogging, mga katambay. Nagamit po niya yan. Pero ngayon, basura na po sa kanya. Dahil, totoo kaya sinasabi ni Banat Bay, dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po uso ang lagayan. Walang binabayarang mga vlogger sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang binabayarang media, walang vlogger na kumikita ng extra sa gobyerno ng dating Pangulong Duterte. Dahil ngayon, maraming pumuputok na balita, napakalaki ng kitaan sa panahon ngayon. May nagbabayad na raw sa mga vlogger
at sa mainstream media. Ayon na rin po yan kay Banat Bay. Ipagpatuloy po natin at komentuhan po natin ang mga kasinungalingan ng taong ito about sa dating Pangulong Duterte. Yung sarili niya. Pag-usapan ngayon natin itong bagong pasabog ni Rodrigo Roa Duterte. Kahapon po kasi, meron pa-interview si Tatay Digong nyo. Ayan, may bago siyang video kahapon. Ngayon, ang haba kasi no, hindi ko na pinanood yung buo. Kasi nung Talagang tawag niya, no? Tatay Digong nyo. Parang may dating na masama sa dulo. Pagka sinabi mo, Digong nyo. Ganun po siya magsalita, Digong nyo. Parang may pagka-demonyo dulo, no? Ibang klase magsalita ito. kita ko tong clip na to, sabi ko, ay, wala nang kwenta, di ko na papanoorin yung kabuuan. Kung yung buong video ay katulad ng kabalustogan ng sinabi niya dito sa napaka-igling video na to, hindi na dapat pang pakinggan yung kanyang sinabi nung nauna. Kung ganun din lang naman, kasi alam nyo mga kotsero, kapag naikinig ka kay Digong, it's like you're eating crap. And I don't eat crap, guys. Tulad na to. Tulad na mapapakita ko po sa inyong video. It's full of crap, pero etong crap na to, siya rin ang gumawa. Pero ipinapasa niya sa iba. Pakinggan natin. Kumakalat to mga kotsero sa Twitter or sa X. Ang nangyayari, most of the time, ang ginagamit na is not convincing people on the merit. Itong may problema sa ating bayan. We try to solve it, hindi na by mga representative natin sa Congress. Shortcut na yan, ginagamit nila pera. Ayuda. Yun. Pinaparaan sa ayuda. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May Diyos ko po. Walang tao dito sa Pilipinas o bilyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Walang tao maggawa ng lalo na yung mga mayaman. Talaga? Walang taong magbibigay na... Tingnan muna natin. Tama po muna natin yung sinabi. Maganda po talaga yung sinabi ni Pangulong Duterte, kaya lang hindi niya po inisip dahil ang kanyang nasa isip buo na. Ang isip po nitong vlogger na ito ay talagang yung paninira po at siraan yung mga statement ni dating Pangulong Duterte. Napakalinaw po na sinabi ni dating Pangulong Duterte. Itong mga politiko na ito, sino-shortcut po ang problema ng bansa. Hindi po sila gumagawa ng solusyon. Yung solusyon ng problema ng bansa, ano po yun? Kahirapan. Napakataas na inflation. Nagtataas ang bilihin. Nagtataas ang mga bayarin natin buwan-buwan sa kakarampot na kinikita ng mga Pilipino. Napakaliit. Ano po ginagawang solusyon? Yun ang tinutumbok ni dating Pangulong Duterte. Ano ang ginagawang solusyon nitong mga politiko na ito, lalo-lalo na ang House of Representatives? Sino-shortcut nila. Shortcut na ang makikinabang ay panandalian lamang. Kasi ang ayuda, hindi mo pa ikinabangan na matagal yan. Na ang problema ng bansa ay malulutas mo sa ayuda. Nada, hindi po. Pero sa vlogger na ito, gagawa niya na issue at doon niya dadalin sa sinasabi ng dating Pangulong Duterte, yung ayuda at yung pera sa pera, mga katambay. Ibang klase. Malinaw na malinaw ang sinabi ni dating Pangulong Duterte, itong mga politiko na ito ay walang ginagawang solusyon sa problema ng bansa. Wala. Hindi na nag-iisip, walang solusyon. Pera dadalhin sa ayuda. Kaya nga sabi ng dating Pangulong Duterte, pera nyo yan. Agrabyado pa nga tayo Agrabyado pa ang middle class dyan. Dahil tayo taxpayer, never tayong nakinabang na ayuda natin. Pera daw natin yan Totoo yun. Pera natin yung tax natin. Sino po lang ba nakikinabang sa solusyon na ginagawa ng Pangulo ng Bansa at ng institusyon ng Kamara at Senado? Sino lang po? Di po ba yung mga mahihirap nating mga kababayan? Tayo, na middle class, hindi naman tayo nabibigyan yan Kaya nga tayo, talo tayong middle class dyan. Mga tambay, dito po sa ginagawa pong solusyon
ng mga politiko natin sa bagong Pilipinas. Hindi po pangkalahatang Pilipino, mahigit 100 milyong Pilipino ang ginagawang solusyon ng mga mambabatas. Kakarampot. Kaya po, ang mga middle class na hindi po solusyon ang nakikita natin sa ginagawa nila. May kasama kasing korupsyon yan. Dahil papasok ang politika, halalan. Ipagpatuloy po natin at itatama po natin lahat ng sinasabi nito. Ni Singkong Duling kahit 1 peso sa kapwa niya Pilipino. Paano yung mga empleyado? Hindi ba sila pinapasahod? Hindi ba nagbibigay ng pera? Yung mga taong ito, yung mga negosyante. Example ako, meron akong editor, may social media manager ako, meron akong 2 kasambahay, tapos meron ako isang driver. O yan, pinapasahod ko sila. Wala namang problema bigyan ng pera basta pinagtatrabahuan. Ang problema, mga konsyero, kapag... Mayaman na po pala itong vlogger na ito, mga katambay. Kompleto po, may editor. Mga katambay, may social, pa ito. Talagang ginagamit niya sa kanyang pagbabloging. Kompleto, may driver, may katulong. Mayaman po pala ang vlogger na ito. At kinumparison niya po at hinalimbawa niya pa yung sarili niya na hindi raw po ba siya magbibigay doon sa kanyang mga nagtatrabaho sa kanya. Kompleto, mayroong taga sa social media, nagagamit niya, may parang yung influensya niya ay lumaganap sa social media, mayroon pa siya mga editor, baka may director pa yan, mga tambay, mayroon pa script yan, script writer, baka mayroon pa rin yan, at driver nga raw, at syempre po, baka may bodyguard pa yan, at pinasusweldo niya, at hinalimbawa niya na hindi raw ba niya bibigyan yon. Yung sinasabi nga natin, magkaiba yun. Magkaiba. Yung pera, depende na lang. Kung yung pera na nasa iyo, nanggagaling doon sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte, talagang masakit para sa iyo yun. Dahil kung ang pera na pinasusweldo mo ron sa mga tao mo, mayroon kang perang extra na nanggagaling sa pera ng taxpayer na pera namin. Talagang masakit yun. Talagang babanatan mo si dating Pangulong Duterte. Dahil yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, iba yun. Pera ng taxpayer yun. Pera. Shortcut. Yung solusyong ginagawa nila ay hindi tama yon sa isang bansa. Mga katambay. Wala tayong mabigat na pinagdadaanan. Wala tayong katulad ng pandemya, naka-lockdown ang ating bansa, na talagang kailangan magbigay ng ayuda. Pero ngayon, wala tayong mabigat na pinagdadaanan maliban lang po sa mga talagang immune po tayo sa trahedya, lalo sa mga pagbaha, pagbagyo, at kung ano-ano man, may bulkan pa tayo, paglindol. Pero wala eh. Di ba? Iba yung pagtulong mo ron sa mga nangyayari sa ating bansa na kalamidad, pero sinasamahan mo pa rin na talagang tinututukan mo ng tinututukan yung puro pagbibigay ayuda. Ginagawa na po nating tamad ng mga Pilipino. Bakit kaya? Ano kaya dahilan at ginagawa natin tamad? Naisingit ko lang po. Ituloy po natin. Ginagamit mo yung buwis na pinagpaguran namin mga taxpayers at yun ay yung binulsa. Yun ang problema. Yan binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera, yan pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose in either a referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Tama. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. It's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. I love it kapag si Digo. Tama po yun, mga tama. Sinasabi dati Pangulong Duterte. Dahil nakakita niya sitwasyon sa panahon natin ngayon. Kasi wala namang solusyon eh. Hindi na gumagawa ng solusyon ng gobyerno. Yung sinasabi nga po ni dating Pangulong Duterte, pera natin yan eh. Pera, kaya lang, hindi naman po lahat nabibigyan ng pera natin na sinasabi yung ayuda. Hindi naman po, di ba? Yung sinasabi ko nga po lagi, yung middle class, hindi po kasama dyan.
At yung sinasabi nga po ni dating Pangulong Duterte, pagdating sa politika, walang magpapalawal dyan, mga politiko. Magkaiba yung mga negosyante. Negosyante yon, pero ito mga politiko ito eh. Walang maglalabas ng pera dyan. Kung meron mang maglabas dyan, nag-iintay din ng kapalit yan. Yung mga namimili ng boto, halimbawa kung first timer ka, nakakandidato, babawiin din po nila yan pag namimili ka ng boto. Di po ba? Balik po sa kanila yan. Kaya po yung mga mayayaman na talagang hangad manalo, lalo po pag first timer, meron na pong buo na po mga isip niyan, di umano, na mababawi rin po nila lahat ng pera na pinalawal nila. Yan po ang lakaran pagka ikaw ay marungis na politiko. Kaya yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, masakit po yung tanggapin sa mga korap. Patama kasi yun eh. Direktang pinatatamaan ng mga korap na politiko. Real talk po yun. Pero sa vlogger na ito, tigas po ang kanyang pagtatanggol sa mga korap yatang mga politiko, lalo-lalo po sa House of Representatives. Pakinggan po natin. Ay nagsasalita ng posibleng siya ay high o lasing o naka-fentanyl. Gusto ko yun kapag si Rodrigo Duterte. Tingnan nyo mga tambay, naka-fentanyl daw po. High. Mga tambay, high daw high. Fentanyl ang ang dating Pangulong Duterte. Ang Pangulong Marcos kaya, ano kaya tawag doon? Sa may issue ng droga, na gumagamit ng droga. Mga tambay, hindi naman po naka-fentanyl yun, sinasabi yan. Hindi kaya high yun? O mas sobra pa sa high. Di po ba? Nakita nga po ng sambayan ng Pilipino. Nung one time, may lumalabas po na powder sa ilong na pinong-pino. Para yatang Johnson powder na parang pulbos. Mga katambay. Pero wala po tayong babanggitin dyan. Pagka ang vlogger na ito ay wala siyang babanggitin dyan. Mga katambay. Pagdating po sa issue ng droga ng Pangulo, lalo-lalo na si Cathy Binag. Pero kung banatan niya po na naka-fentanyl ang isang dating Pangulong Duterte, ay masayang-masaya po siya. Binabalita at ibinablog po sa kanyang channel na talagang high na high po ang dating Pangulong Duterte. Samantalang yung kanyang pinagtatanggol yata at talagang nakapanig siya sa hindi high na Pangulo at hindi kurap na mga congressman. Hindi po kurap at hindi po addict ang kanyang mga sinusuportahan. Tingnan po natin. Kumukuda. Bakit? Kasi nilalaglag din yung sarili niya. Ano yung sinabi niya? Puntahan natin yung balita ng SMNI. Ang akala kasi nila, hindi ba ibabalik kay Digong itong sinabi niyang to eh. Sabi niya, yung binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. It's your money. Ninanakaw nila yan. Uy, ninanakaw daw ng mga politiko. Yung pera ng taxes natin, guys, sabi ni Digong, politiko siya. Si Rodrigo Duterte, politiko. So, speaking from experience ba yan? Mukhang speaking from experience, hindi ko mukhang galing sa karanahan Mukhang galing sa karanahan, guys. Oo, eto na naman. Tingnan nyo mga tambay, talagang kilutya. Galing daw po sa karanasan ng korupsyon at sanay na sanay daw po sa korupsyon ang dating Pangulong Duterte. Ituloy pa po natin. Talagang masayang-masaya siya Walang holiday po sa kanya, walang kapaskuhan, walang bagong taon sa kanya. Talagang dire-diretso po ang gagawin niya pagbatikos po sa pamilya Duterte. Huwag na naman si Duterte. Nasa paraiso na naman. I've been to paradise, but I've never been to me. Alam niyo mga Ojero, kasi ang gusto niya kasi batikusin dito, syempre yung House of Representatives. Yung mga kasi nga di ba yung AKAP, very very controversial yung. Alam na natin mga tambay, kaya nakita po natin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na korupsyon ng ayuda. Ayan, meron na pong tagapagtanggol ang AKAP mga tambay. Ang AKAP may tagapagtanggol na po mga tambay. Dito po sa hindi nagbabakasyon at walang holiday na vlogger mga katambay sa paninira. Ngayon mga Ojero, eto si Digong, he's talking as if yung AKAP ay yung kaisa-isang ayuda na meron sa buong Pilipinas. Eto mga DDS na to, nagsasalita sila as if AKAP lang ang sinasabi po ng mga Pilipino, meron na po tayong DSWD. Nahandyan ang 4-piece.
tumutulong sa mga kababayan natin na kapos na kapos. Bakit hindi naman po kasi trabaho yan ng legislative? Yan po ang kino-question ng mga Pilipino. Ang trabaho po ng Kamara ay hindi po executive. Kumpleto na po tayo. Kaya nga ang Vice President hindi binigyan ng budget dahil ano sinasabi ng mga congressman ng institusyon ng Kamara. Meron na. Parehas na nung ginagawa ng DSWD ang mga programa, proyekto ng Vice President. Di po ba? Binawasan nila yung budget dahil nasa DSWD na raw po yung mga programang iba ng Vice President. At doon na lang daw po dumirekta humingi ng tulong ang mga Pilipino sa DSWD. Di po ba? Yung 2 billion mahigit na proposal o proposed budget ng Vice President. Di po ba? Ginawa na lang nila 700 plus million dahil nga sa programa na parehas na rin daw. Bakit ngayon? Ipinagtatanggol mo na parehas yung ginawang proyekto ng House of Representatives, yung ayuda na akap. Bakit gumawa sila ng another ayuda na meron na katulad nung sinasabi nila doon sa panahon ni Vice President Sara Duterte nung kinu-question nila ang budget? Di po ba? Hindi niyo po ba napansin? Hindi niya po tinapik yun. Dahil pinagtatanggol niya po yung sinasabi yata ni Banat Bay na meron pong malalaking monthly sweldo o allowance. Hindi bababa sa kalahating milyon. At ang kinu-question nga natin, at hindi niya kinu-question, trabaho ba yan ng House of Representatives? Mga legislative? Trabaho po ba nila yan? Executive po ba yan? Ano po ba trabaho nila? Sige nga, yun ang kinu-question natin. Di po ba? Nagpapaka-presidente po ang isang House Speaker at talagang binababoy po yata nila ang ating gobyerno. Yung hindi nila trabaho, tinatrabaho po nila. Ibang klase po sa bagong Pilipinas. Kaya nga nakikitaan ni dating Pangulong Duterte na hindi na tama ang ginagawa nila, lalo po sa sobra-sobrang pera na dinadala sa ayuda, sino-shortcut po nila ang problema ng bansa. Kaisa-isang dole out sa buong Pilipinas. Meron pa meron pang AIX, meron pang tupad. Ngayon, ang sinasabi ko kasi ni Rodrigo Duterte, ninanakaw daw ng politiko yung mga pang-ayuda. Walang problema, sabi niya yan. Kwento mo yan di ba? Kwento mo yan. Okay lang yun. Kaso mo, mga kotsero, nakakalimutan yata ni Digong na politiko din siya. Tinawa tambay. Siya rin mismo. Inaano niya, ninanakaw. Okay lang daw yon dahil sinabi niya, politiko raw po ang dati Pangulong Duterte. Pero, tingnan po natin yung kanyang paratang na sinasabing politiko rin ang dati Pangulong Duterte at meron ding ayuda, mga katambay. Pakinggan natin. Politiko yung tatlong anak niya. Kasi mga kotsero, ganito. Politiko, una kay Digong. Kung talagang ninanakaw ang AIX at ang tupad, ba't na tinuloy? Akala ko ba anti-corruption siya? Hindi kaya makinabang din kasi siya. Hindi kaya dumukot-dukot pa rin siya doon nung siya ay mayor pa. Kasi tagal na 2014 pa Yung AIX, 2014 pa. Yung tupad, 2009 pa. Bago pa si GMA. Or parang na pala yung GMA yan, yung naging pinatanggal niya si Estrada na presidente. Ba't niya tinanggal? Bakit nga ako kaya? Anyway, speaking of pandemic, ano sinabi ni Digong? Government doing nothing? 2021 na to Nakita niya po, binanatan yung programa po sa Davao City. Yung mga pagtulong po. Yung tinutulungan po doon ng dating Presidente Duterte at dati siyang mayor, mga taxpayer niya yun. Taxpayer niya. Di po ba? Taxpayer niya. At nakita naman po natin ang Davao. Zero. Walang utang. Walang utang ang Davao City, mga kababayan. Kahit i-search nyo po. Walang utang ang Davao City. Napaagaling po ng mga politiko, mga katambay. Mag-search po kayo. Mabibilang nyo lang po. Kauna-unahan po, napakalaki po ng Davao City. Pero zero. Wala silang utang.
Yan po ang maipagmamalaki po ng mga Duterte. Hinawakan po nila ang Davao City, hindi po sila nagpayaman na nagpayaman. Kasi kung sila po'y korap na mga politiko at nagpayaman po na nagpayaman, sa tingin nyo, walang utang ang syudad? Di po ba? Karamihan po bumabaon sa utang, lalo pag korap ang politiko. Real talk. Kaya nga po mahirap pong paniwalaan ang mga binibintang po nito sa mga Duterte na magnanakaw, maraming pera, pero ang kanilang syudad, walang utang, zero. Ibig sabihin, nagagamit nila ng tama ang buwis ng kanilang nasasakupang sa syudad nila. Hindi nakukurap ang pera dahil hindi sila dinadala sa pagkabaon sa utang. Ngayon, mga katambay, walang mga programa, mga katambay, walang nakikita ang mga Pilipino dahil nilagay nila sa program, pero lumolobo po ang budget natin taon-taon. Saan nila dinadala ang pera? Baon sa utang. Samantalang ang Davao, zero. Duterte says, we are distributing billions. Oh, billion daw yung kanilang dinidistribute. Billion daw. Mga kutsero, 2021 na to Wala nang pandemic na ito. Nakakakampanya na. Nakakapag-rally na nga Noong panahon ng kampanya, di ba? November, December, nakakapag-rally na dyan sa may Ilocos. Oh, meron pa yung mga nagbumotor. Oh, hindi pa official yung BBM Sara nun. Take note Take note. Hindi pa official yung BBM Sara nun. Pero nung nag-file ng COC si PBBM, ayun na, nagkaraban na sila, puro motor lahat. Billion daw ang pinamigay nila ng pandemic. Oo, sabi, Interior Secretary Eduardo Ano in a tape meeting with Duterte said authorities have so far distributed about 21.18 billion of the 22 billion funds that government set aside for cash aid. Akala ko ba, yung nagbibigay ng cash aid, ninanakaw yun? Magkano yung ninakaw ni Digong? More or less, 21 billion? Ganun ba yun? Kasi si Digong yung nagsabi, kapag ikaw ay nagbibigay ng cash aid, nagnanakaw ka ng pera ng bayan. O magkano ninakaw ni Digong? Di 21 billion. Si Digong ho kasi mismo nagsabi, ninanakaw nila yan. O di ninakaw din niya to. Magkano kaya ang kupit ka sa 21 billion na yan? Baka yung sumobra kasi merong 21.18 billion lang ang napamigay Pero 22.9 billion ang budget. So baka 1.1 billion o 1.8 billion ang kupit. Hindi ho natin malalaman. Pero basta ang babalik-balikan lang natin mga kutsero. Yung sinabi ni Digong, kapag nagbigay ka ng ayuda, ninanakaw yun. Sinabi ni Digong yun Kung sinabi ni Digong, ito mga DDEBs. Mga DDEBs Sinabi ni Digong. So pag sinabi ni Digong, it's Bible truth. Pag sinabi ni Digong, totoo yun. Pag sinabi ni Digong, tama yun. Ang sinabi ni Digong, ang pera ng ayuda, ninanakaw yan. So magkano ninakaw ni Digong? Sa 22 billion. Magkano? Yan, mga tamay. Nakita niyo po yung kanyang paninira kung saan niya dinala. Nakakatawa, no? Nakakatawa para lang po mailusot yung korupsyon na sinasabi na ayuda, nation ng administrasyon po, lalo po institusyon ng Kamara. Nakita niyo po kung saan dinala yung ayuda na ninanakaw daw po kasi sinabi raw po ng ating dating Pangulong Duterte na ninanakaw daw po ang pera ng bayan, lalo yung ginagawang ayuda. Saan niya po kinumparison? Nung pandemya. Ibang klase, no? Nakakasama ng loob. Dahil magkaiba po ng sitwasyon yun Magkaiba po ng sitwasyon. Kailangan mo talagang magbigay na ayuda nung panahon na yun na pandemya. Dahil ni-lockdown po Lockdown. Dahil para hindi kumalat ang virus. Dahil kung kakalat po ito, napakahirap ng ating bansa. Di po ba? Yung mga mayayamang bansa na nakapag-produce, nakapag-imbento ng gamot, napakarami pong namatay sa kanila. Lalo po sa Amerika. Number 1 po ang Amerika. Na dyan po natuklasan ang isa sa gamot na tumulong po sa atin po, sa mundo. Di po ba? At wala naman po tayong na-produce na vaccine. Tayo po ay bumili lamang at may mga nag-donate. Pero dito po sa vlogger na ito, doon pa rin po niya hinanapan ng korupsyon. Dahil wala po siyang makitang korupsyon
sa dating Pangulong Duterte. Kasi una-una, yung syudad niya, walang makitang korupsyon sila ron dahil wala nga utang. Zero ang utang ng kanilang probinsya. Saan po nila dinadala ngayon? Saan? Dito niya dinadala sa pandemya. Ilang taon po tayo na nagkaroon ng pandemya? 2020. Mahigit 2 taon kasi hindi pa totally nakakabangon na ng ating bansa. Kahit sabihin mo na wala na o talagang hindi na talaga yung pandemya ng mga panahon na yon ay kahit pa paano nakatulong na yung ating mga baksin, gamot, nag-function po ba agad ang bansa? Bigla po bang nakabangon agad? Nakabalik po ba agad ang bansa? Nag-boom po ba agad within seconds? Nandiyan na agad ang mga trabaho? Ang ekonomiya po ba nun ay biglang tumaas? Ora mismo na sinasabi niya, nagkaraba na raw po at nagbibigay pa ng ayuda. Wala pa kasing maraming nagbubukas ding mga trabaho nung mga panahon na yon. At kung hindi po ginawa ni dating Pangulong Duterte na i-lockdown ng mga Pilipino, tayong mga Pilipino, ubos tayo. Kung matitigas ang ulo natin, katulad po ng ibang bansa, matitigas ang ulo. Di ba? Ang Amerika, milyon ang namatay. Samantalang sa atin, meron tayong magaling na presidente na nagdaan sa ating bansa. You know, nakakalungkot lahat, namatay po ang ating mga kababayan na dahil po sa pandemya ay 60,000 plus o 50,000 plus o 60,000 plus. Ikumpara mo sa mga bansa na talagang mayamang bansa, maraming pera. Di po ba? At kayang isalba ang kanilang buhay. Pero hindi nagkaganon. Dahil meron tayong matino at magaling na presidente, talagang yung ginawa niya, lockdown, binigyan ng suporta ang mga Pilipino dahil walang trabaho. Hindi ka pwedeng magtrabaho, di ka pwedeng lumabas. Gobyerno ang gagawa ng paraan. Bibigyan ka ng pantawid, gutom sa iyong pamilya. Ilang beses nagpamigay, naisalba ang bansa, walang masyadong namatay na milyon. Yun ay isang ipagmamalaki mo sa isang presidente. Napakalaking achievement niya yun. Wala pang presidente. Kahit si Kamanong, mahihirapan. Lalong-lalo na kung sa panahon po natin ngayon, ang Pangulong Marcos ang presidente at nagpandemya, ano po ang mangyayari sa ating mangyayari sa ating bansa? Baka kauna-unahin itong vlogger na ito na magkaproblema. Samantalang pamilya niya, kasama na pamilya niya, driver niya, katulong niya, editor niya, ay nailigtas po noong panahon po ni dating Pangulong Duterte. At nabibigyan din po ng mga ayuda dahil lockdown. Walang exempted halos doon. Di ba? Ang inexempted lang ng Pangulo doon, yung sobrang yaman na kaya po nilang umalis ng kanilang bahay. Marami silang bahay, bakasyunan, at meron pa rin mga ari-arian sa ibang bansa. Hindi nakasama sa ayuda yon. Doon niya po dinala yung example ng korupsyon. Magkaiba po yun. Samantalang yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, nakita niyo po, yung solusyon ng problema, nagpapangsyon na ang bansa, wala ng pandemya, pero nakatutok ka pa rin sa ayuda. Magkaiba po yun. Pero dito sa vlogger na ito, pinaparehas niya ang sitwasyon. Isang pandemya, kung hindi mo bibigyan ng ayuda, yung nilockdown mo, sa tingin mo, hindi magagalit sa iyong taong bayan? Pinapatay mo sila? Hindi mo sila pinalalabas? Hindi mo bibigyan ng suporta? Ngayon po ba, ano po ba ginagawa ng gobyerno ngayon ng bagong Pilipinas? Trabaho ang kailangan dahil wala ng pandemya. Kailangan na magtrabaho ang mga Pilipino. Pero sa ayuda mo pa rin dinadala. Dapat ang gawin mong solusyon, trabaho. Di po ba nung walang pandemya, napakaraming naibigay na trabaho ang ginawa ni dating Pangulong Duterte? Di po ba? Yung kanyang build, buong bansa, napakaraming Pilipino ang nabigyan ng trabaho sa kanyang mga proyekto. Kaya nga po, hindi ganito kabagsak ang ekonomiya natin at hindi ganito kamahal ang mga bilihin natin. Di ba? Dire-diretsong nagpapangsyon. Kung hindi dumaan ang pandemya sa panahon ni dating Pangulong Duterte, napakaganda na po ng bansa. Dire-diretso na po. Di po ba?
at kinikilala na ang bansa natin na meron tayong strong leader, magaling. Kaya nga may mga bansa pa hinihiram. Hinihiram ang ating Pangulo na ibang bansa dahil sa galing ng kanyang utak. Biriin mo, yung pandemya, mahirap kang bansa. Kakaunti lang ang namatay ng mga Pilipino. Napakagaling na presidente, hinahangaan sa buong bansa. Mahirap kang bansa pero ikaw na mahirap na bansa, ganyan lang kakaunti na porsyentong namatay sa'yo. Samantalang yung mga malalaking bansa, mayayaman. Isang damo ka lang namatay sa kanila. Ganong katindi ang utak at dumisiplina ng dating Pangulong Duterte. Pero sa taong ito, dahil nga meron yatang money involved, talagang babanatan niya. Hahanapan niya rin po para lang po mailagay doon sa korupsyon ng ayuda. Dahil nga po, napakasakit po kasi sa isang pamahalaan kung ang solusyon mo lang ay ayuda sa problema ng bansa. Sa kakulangan ng trabaho, nagmamahalang bilihin, nagmamahalang bayarin, ang solusyon lang nila ayuda, may halo pang korupsyon. Alam ni dating Pangulong Duterte yan. Dahil yan abogado na, prosecutor, at nakita niya ang galawan ng politiko, mga katambay. Ano sabi niya? Di ba? Mga congressman, unang taon, nakataksi. Pangalawang taon, may bahay at lupa na. Yung pangatlong taon na termino nila, may mga sasakyan na. Mamahaling mga sasakyan. Mamahaling mga accessories. Ganun po. Dahil nakikita niya pinagdaanan niya ng kanyang mga mata ang mga korupsyon na sa ating bansa ilaganap. Pero yung sinasabi nga ng vlogger na ito, isa raw po na sobrang corrupt din. How many billions daw po ang ninakaw sa ayuda nung COVID-19 ng dating Pangulong Duterte. Nakita naman po niya. Nakita niyo naman po ang pamumuhay ng dating Pangulong Duterte. Napakarami yata siya nakitang mansyon. Napakarami yata siya nakitang ari-arian sa dating Pangulong Duterte. Nakita niya yata na ang Pangulong Duterte ay may mga nakatagong yaman sa ibang bansa. Sa Amerika, nakapris. Talagang hindi makuha-kuha ang kayamanan sa Amerika. May ganun yata ang tingin niya sa dating Pangulong Duterte na merong mga Swiss bank account na hindi makuha-kuha. Mga account sa ibang bansa nakapris dahil sinasabi itong ninakaw sa bayan. At maraming ginto na nakatago. Nakatagong mga ginto na bigla daw nawala yata. Baka hindi kaya yun ang ginto na hinahanap nilang nakatago dahil sa Central Bank. Tunito-niladang ginto po ang nawala ron sa bagong Pilipinas. Kaya nga po, ang pinagbibintangan mo ng napakaraming korupsyon, lalo sa pandemya pa, nakakahiya. Doon mo pa dinala sa pandemya talaga ang korupsyon ng dating Pangulong Duterte. Doon mo pa kinumparison. Pandemya? Walang pandemya? Mga katambay? At yung ginagawa nilang pondo, sinisiro, nangyari po ba sa panahon ni dating Pangulong Duterte yan? Yung DepEd, bawasan mo ng mapakalaki? Di po ba? Yung PhilHealth, yung subsidy, nangyari po ba kay dating Pangulong Duterte yan? Naisiro mo, mga katambay? At yung mga proyekto ng gobyerno, hindi mo lagyan ng pondo, nangyari po ba kay dating Pangulong Duterte yan? Saan po nila dinadala yan? Pero wala korupsyon po nakikita ang isang vlogger dito sa mga congressman. Ibang klase. Talagang totoo na yata ang sinasabi ni Banat Bay. Malaki po yata. Kasi biglang yumaman po itong vlogger na ito Kasi sa pagkakatanda ko po, yung nakagat po siya ng aso, ipinanghihingi pa po niya ng tulong ngayon po, parang bigla po yatang yumaman at mukhang hindi na hihingi ng tulong pag naagat muli ng aso ang vlogger na ito, di umano. Kasi ngayon, pinagmalaki niya May mga katulong siya, may driver, at meron pa siyang pinasusweldo sa kanyang vlogging. Samantalang noong mga panahon na yon, nakagat ng aso, ay pinanghihingi pa raw ng tulong, sabi ng ating mga kababayan. Ibang malakas po yata ang pag-asenso ng taong ito. Bakit kaya, mga katambay? Nagtatanong lang inyong lingkod. Kaya dito po, mga katambay, talagang pasensya na po kayo at patawad po, mga kababayan ko. Patawarin niyo po ako dahil nga kapaskuhan,
dasapit ang bagong taon, meron po tayong ganito po na kababayan na talagang may stress ka, mga katambay. Yung ginagawa kasi ni dating Pangulong Duterte na talagang nakikita niya na talagang mali ang ginagawa ng Kamara, lalo sa pera, at itinututok sa ayuda na ang solusyon po ay hindi ganun ang solusyon ng gobyerno dahil galing siya sa gobyerno. Alam dapat ang ginagawang solusyon, palawigin mo ang maraming trabaho para sa mga Pilipino. At para ito ay makapagtrabaho, hindi umasa, dating ng dating, wala tayong mabigat na pandemya. Paano pag may dumating pa tayong pandemya? Wag naman sana. Saan ka pa uhugot ng pera? Inubos mo na. Di ba? Muli po mga katambay, patawad po sa ngayon po dahil nga po holiday season. Nakita po natin na ganito po ang isang vlogger na hindi lumulubay dahil nga po baka po ito ay nababayaran ng malaki. Kaya talaga hindi po niya lulubayan kahit po nakakahiya. Nakakahiya po ang kanyang ginagawa po. Itinadala niya sa korupsyon ng pandemya ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ibang klase. Muli po, Happy Holidays po. Merry Christmas, maligayang Pasko, at maligong bagong taon po sa ating lahat. Ingatan nawa po mga kababayan. Sa muli po, patawad na stress ko po kayo. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingatan nawa.